قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. At huwag tayo mamatay maliban na tayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Mga kapatid, tayo ay paparating na sa papalapit na buwan ng Ramadan. Kaway paabutin tayo ni Allah sa buwan na yun, na kung saan ang buwan ng pag-aayuno na itinagubilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na matatagpuan natin sa banal na Quran. May mga ilang kababayan natin na tinatanong bakit tayo nag-aayuno, pero marami hindi nagagawa sa kanila yun. Pero yun ay ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nauna rin sa atin. Ibig sabihin pala, hindi lang siya ipinag-utos sa atin, pagkus ipinag-utos sa mga taong nauna sa atin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, tunay na itinagubilin ang pag-aayuno sa inyo, katulad ng pagtatagubilin sa mga taong nauna sa inyo, upang nang sa ganun kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. So ibig sabihin pala, ang pag-aayuno hindi lang sa pagpipigil ng inumin, sa pagpipigil ng pagkain, o sa pagtabi sa asawa, bago sa pag-aayuno ay ipinagutos ni Allah upang tayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayong mga kamusliman, dito tayo excited. Ito dapat ang buwan na kung saan hinihintay natin. Nakakalungkot dahil mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi pa lumipas ang ilang buwan kamakailan tayo nagdaan sa mga pagdiriwang na kung saan may kinalaman sa ating pananampalataya. At nakakalungkot dahil may mga ilan tayo sa mga kapatid natin na nakikiisa, nakikilahok, excited. Astagfirullah.
excited sa mga pagdiriwang na yun, especially sa tinatawag na kapanganakan ng ika ng anak ng Diyos, subhanallah. Kaya, mga kapatid sa Islam, tayo ay nagdaan sa pagdiriwang na kung saan kamuli-muli kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdiriwang na kung saan taliwas sa ating pananampalataya. Ang pagdiriwang na kung saan walang batayan sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pagdiriwang na kung saan dapat iwasan ng isang Muslim dahil kung siya'y magiging pabaya, maaaring ikapahamak niya ito. Kaya naman si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbita sa banal na Quran. Hindi tayo tumayo dito para husgahan ang bawat isa, pagkus para magpaalala. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَدَخْتِلْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikaw ay magpaalala sapagkat katotohanan ng pagpapaalala ay makabubuti para sa mga mananampalataya. Kaya naman pinaalalahanan ko una ang aking sarili bilang isang Muslim. Taon-taon natin kinakaharap ang mga pagdiriwang na nagdaan na yun. Na kung saan kung ang isang Muslim ay makikisali sa ganung klaseng pagdiriwang, maaaring ikapahamak niya yun. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya, nakikita natin ang mga ilan sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Nakikita natin na parang ang saya-saya nila, na kung tignan natin sila na parang yung pagdiriwang na yun, na labis nila ikinatutuwa na siyang taliwas pala sa pananampalataya natin. May kinalaman ito sa pagpapahalaga natin sa kabilang buhay kaysa sa pagpapahalaga rito sa mundo, sa buhay natin rito sa mundo. Kaya sa isang hadith na naiulat mula sa hadith na sa 40 hadith ni Imam Nawawi, na kung saan sinasabi rito, عن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sinabi sa malapit na kahulugan mula kay Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinawakan niya ang aking balikat. Tinawakan daw ang kanyang balikat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos sinabi sa kanya, gawin mo ang iyong sarili na parang dayuhan o manlalakbay sa mundong ito. Sa ibang riwaya, sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ituring mo ang sarili mo na isang manlalakbay sa mundong ito. Bagkus itong mundo na ito ay pansamantala namin tahanan. Sinabi niya Allah sa banal na Quran, tunay na ang kabilang buhay ang siyang pinakamainam sa atin kaysa sa unang buhay natin dito sa mundo. Kapag pinag-iisipan natin ang tunay na kalikasan ng mundo ito, natatanto natin na hindi ito kailanman nilayon na maging isang permanente tirahan o isang lugar ng katatagan. Bagaman ang panlabas na anyo nito ay nagbubungkahi ng pagiging bago at kagandahan. Ang katotohanan nito, ito ay panandalian lamang. Kaya huwag tayong malinlang sa mga nakikita natin na anumang uri ng makamundong buhay. Ang kasiyahan dito sa mundo ay lumilipas din. Pero ang kasiyahan sa akhirah, sa kabilang buhay, ay siyang mananatili. Kaya naman mga kapatid sa Islam, tingnan natin kung paano inahilin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng isang mananampalataya dito sa mundo. Napagkus hindi tayo rapat mahumali sa kung ano man ang nilalaman ng mundo rito. Sapagkat hindi mo makikita sa isang estranghero ang anumang kalakip sa lupain kung saan siya ay naninirahan o pamilyar sa mga tao nito. Ngunit siya ay hiwalay sa kanyang sitwasyon. Palaging nababalisa at hindi siya nag-aabala sa mundo. Ngunit kinukuha niya kung ano lang ang kaunting na mararapat sa kanya. Ang daigdig na ito ang nanlinlang sa mga tao at nag-abala sa kanila mula sa kanilang kabilang buhay. Kung kaya kinuha nila ito bilang kanilang tahanan at tirahan. Walang dalisay na kaligayahan dito sa mundo, ni pangmatagalang ginhawa, at ang mga tao ay tumatakbo pa rin sa gitna ng mundo ito, at sa likod ng pagkawasak nito ay hinihingal sila hanggang sa dumating ang utos ni Allah at ang katotohanan ng kasinungalingan nito ay naihayag na sa kanila.
Kaya naman mga kapatid sa Islam, kung ano ang mga nakikita natin na pagdiriwang, palagi natin isipin na tayo ay lilipas din sa mundong ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Kullun nafsin dha'iqatul maut." Ang lahat daw ika ng may buhay ay makalalasap, makatitikim ng kamatayan. Wa innama tuwaffawna ajrukum yawmal qiyamah. At tanging sa araw ng pagkabuhay na muli, ipagkakaloob ang lubos na kabayaran. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Sino mang hinila papalayo sa apoy ng impyerno at siya'y tinanggap sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya nga ang nagtagumpay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang buhay sa mundo ito ay isa lamang, isang buhay na nakapanlilin lang. Kaya naman pinaalalahanan tayo ng banal na Quran na kung saan ang buhay sa mundong ito, maging sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan natin na may mga pagpapaalala patungkol sa pamumuhay natin dito sa mundo na siyang dapat nating paghandaan ang akhirah, ang kabilang buhay. Sapagkat si Allah nagwika sa banal na Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Lahat ika ng may kaluluwa ay makatitigim, makalalasap ng kamatayan. Kung ang isang Muslim ay tumahak sa landas ng katuwiran, dapat siyang mag-ingat, iiwasan ang pakikisama sa mga taong walang pananampalataya kay Allah. Pero huwag naman natin maunawaan na ang pakikisama sa kanila ay haram, na ipinagbabawal. Bagkus ang pakikisama pa rin sa kanila, bagkus kapag kailangan natin silang dawahan, paalalahanan. In fact, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para makaiwas din sa mga bisyo ng mga taong hindi sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi totoo, mga kapatid. May mga Muslim na ang kasama nila ay mga hindi mananampalataya. Kaya naman, hindi nagtagal ang kanilang mga gawain ay naging katulad din ng mga gawain ng mga tao na yun. Naging palainom ng alak, palasugal, mga bagay na kung saan ipinagbawal ni Allah na ginagawa rin sa mundo. Pero isipin natin, kung ang kasama natin ay mga mananampalataya, kapatid natin sa pananampalatayang Islam, isang Muslim na tinutulungan tayo para alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkas ang mga kasama natin na siyang naglalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala at siyang hindi tayo pinihila papalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa hadith, ito ay nakasaad mula sa inulat ni Imam Tirmidhi, rahimahullah. Ang Muslim na nakikihalubilo sa mga tao at nagtitiis sa kanilang pinsala ay higit na mabuti kaysa sa Muslim na hindi nakikihalubilo sa mga tao hindi nagtitiis sa kanilang pinsala. Imagine mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang alintuntunin sa bagay na ito ay ang isang tao ay dapat na umiwas sa mga kasamahan o sa mga tao na kung saan hindi magdudulot ng pagtaas ng kanyang iman. Bagkus ang dapat nating samahan ang siyang mga tao na nagtuturo sa atin sa pananampalataya na kung saan tinutulungan tayo upang magkaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung mga tao na kung saan hihilain tayo sa mga gawain na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung hindi natin aagapan ang ating mga sarili ay siyang ikapapahamak natin pagdating sa kabilang buhay. Na kung saan ang mga kasama natin ay ang mga taong malalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ituring mo ang sarili mo na isang dayuhan o isang maglalakbay. Ang pahayag na ito ay nagtataas ng kalagayan ng mananampalataya mula sa isang estranghero tungo sa isang maglalakbay. Kaya nabanggit natin kanina, ang maglalakbay, hindi niya kinukuha ang labis-labis na kung ano man ang nilalaman. Bagkus kumukuha siya ng sakto lang na siyang baon niya sa kanyang paglalakbay. Si Imam Al-Dawud Al-Ta'ib, rahimahullah, sabi niya, ang gabi at ang araw ay mga yugto lamang ng isa-isang tinatahak ng mga tao. Hanggang sa marating niya ang dulo ng kanyang paglalakbay. Kung makapaghahanda kayo ng mga panustos para sa bawat yugto, gawin niyo ito.
sapagkat ang paglalakbay mo ay siyang malapit ng matapos. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maghanda para sa inyong paglalakbay at inyong ayusin ang mga gawain ng mga amal. Kaya ang mananampalataya ay bumabalik sa kanyang Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga gawain pagsamba, ng mga gawain na kung saan ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sino man ang nakatuon sa kabilang buhay na ang kanyang sarili, hindi niya nilulunod ang sarili niya rito sa mundo, bagkus lagi niyang pinapaalala sa kanyang sarili ang araw ng kamatayan na darating ang araw na siya ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang nakatuon sa kabilang buhay, si Allah ay aayusin ang kanyang mga gawain para sa kanya at gagawin siyang kontento sa kanyang kapalaran sa mga itinakda sa kanya ni Allah, at ang kanyang paglalaan ay tiyak na makakamit niya. Ito ay sinalaysay ni Imam Tirmidhi. Kaya naman sa isang hadith na Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang biyaya ng isang tao ay siyang naitala na, naitakda na. Kahit anong gawin mo, kung ano ang pagsusumikap mo, kung ano ang ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, yun ang siyang makukuha mo. Kung saan naiulat rin sa hadith dito sa 40 hadith ni Imam Nawawi, na kung saan kahit magkaisa ang sangkatauhan upang sila ay magdulot ng kabutihan para sa iyo, ang makukuha mo lamang ay siyang ang itinakda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang ipahintulot sa iyo ni Allah. Ganun din, kahit na sila ay magkaisa upang sila ay pinsalain ka, gawan ka ng hindi maganda, hindi ka nila mapipinsala maliban kung ano ang ipahintulot sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa hadith na naiulat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Kabilang sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, yung 6 pillars of iman, ang paniniwala sa mga bagay na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magkaroon tayo ng pagtitiis sa mundong ito, na kung saan ang pagtitiis natin sa mundo ang siyang magbubunga pagdating sa kabilang buhay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay bilangguan ng mananampalataya at siyang paraiso ng tumawid sa pagpapalataya. Sinasabi sa pagpapaliwanag ng hadith na ito mga kapatid, ang mundong ito ay kulungan para sa mga mananampalataya. Bakit? Dahil may mga bagay tayo na hindi natin magagawa dito sa mundo. Dahil saan? Dahil sa takwa, sa pagsunod natin kay Allah, sa takot natin kay Allah. Nakikita mo yung alak, walang tao, wala kang ibang nakikitang tao, pero hindi mo iniinom. Bakit? Dahil sa takwa, dahil sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bawal niya ako eh. Kaya kahit walang nakakakita niyan, hindi ko yan iinumin. Kaya naman ang kilos natin dito sa mundo ay siyang napakaliit, na limitado lamang. Kaya ang mananampalataya, batid niya ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang na punong-puno ng pagsubok at palamuti ng makamundong nakakaaliw. Kung kaya siya ay napakaingat sa kanyang mga kilos at gawain, kaya kailangan niyang kontrolin ang kanyang damdamin sa paghahangad ng pagdanasa na hindi mabuti. Alalahanin natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lalo kapag tayo ay nasa sitwasyon na kung saan na parang nalulunod tayo sa mundo, na kung saan may pagkakataon nawawalan tayo ng oras sa pagsamba kay Allah. Pag tinawag tayo sa ibang bagay, napakabilis natin. Pero pag tinawag tayo para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagtugon sa mga pagsamba, mapapansin natin na parang napakahirap sa isang mananampalataya. Kaya alalahanin natin ito mga kapatid, na ang mundo ay bilangguan ng mananampalataya. At gayon din, ito naman ay paraiso para sa mga tumanggi sa pampalataya. Katulad ng nabanggit natin kanina, may mga bagay na ginagawa sila na kung saan na wala silang pakialam. Ginagawa nila ang bagay na yun na akala nila okay lang. Minsan patid pa ng tao, pero gagawin nila. Na kung saan ikinulong niya na ang
kanyang sarili dito sa mundo na kung saan ito ay paraiso ng mga tumangging sumampalataya. Ito ay sumisimbolo na ang mundo ay isang libangan lamang at laro na mayroong katapusan din. Yun yung pinanggit natin na aya sa banal na Quran kanina eh. Kung saan ang dunya ay isa lamang pansamantalang nakakaaliw, libangan. Hindi tayo habang buhay dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya, ang pananampalataya ay nasa kapayapaan at kasiyahan sa buhay na ito sa kabila ng mga kanyang paghihirap at kanyang pagtitiis. Kumpatid lamang natin na itong mundo ay hindi natin siya tahanan na lilisanin natin na may paraiso o anumang mga pagsubok na dumarating sa atin, ito ay hindi natin dadagdamin. May mga pagkakataon, may mga pangarap tayo na hindi natin nakuha, pero dahil sa paniniwala natin sa pagtatakda ni Allah sa kabilang buhay na patutunguhan natin, yun ay malugod natin tinatanggap maluwag. Bakit? Ito ang takda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan siya ang nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa kanyang mga alipin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi niya Allah sa banal na Quran, Qul innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sabihin mo sa kanila o Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan niya ang mga mapaglubig ng kasinungalingan laban kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay hindi magsisipagtagumpay. Mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adaba ash-shadida bima kanu yakfurun. Para sa kanila ay isang maikling kasiyahan lamang sa mundong ito at pagkaraan sa amin ang kanilang muling pagbabalik at pagkaraan sila ay aming palalasapin ng matinding parusa ng dahil sa kanilang laging hindi paniniwala. Kaya naman sa isang aya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, dapat ninyong malaman na ang mundo ito ay isa lamang laro at aliwan. Isang aliwan, isang laro na nakakaaliw at pagyayabang sa isa't isa, paligsahan, pagpaparami ng yaman at ng mga anak. Ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halaman na nagbibigay kasiyahan sa paningin ng mga mananalig. Pero pagkatapos nun, ito ay matutuyo at iyong makikitang naninilaw at pagkaraan ay magiging nangagalat na dayagin. Subalit sa kabilang buhay, ano ang meron? Isang mahapdig parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong nagtiis. At ano ba ang buhay sa mundong ito? Maliban na lamang ng kasiyahang mapanlilang. Allahu Akbar, napakalinaw kung saan pinapaalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung anong klase ang mundo na hindi tayo marapat malunod sa kung ano man ang meron dito. Wala mo sa maghanap buhay dahil kailangan natin yun, pero yung labis-labis na inubos mo yung oras mo sa paglalaro, online games, mga bagay na kung saan hindi makatutulong sa iyong iman. In fact, yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo, nagiging sanhi ng pagdayo mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Kaya naman sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. At ang buhay sa mundong ito ay walang ano paman maliban sa laro at libangan. Subalit, ang tahanan sa kabilang buhay ay siyang pinakamabuti para sa mga natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo kung gayon nakauunawa? Sinabi niya sa banal na Quran, ang yaman at mga anak ay palamuti lamang sa mundong ito. Ngunit ang gawaing matuwid ay nagtatagal, ay siyang mabuti sa paningin ng iyong Panginoon para sa gantimpala, mabuting pinagmulan ng pag-asa. Mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, ang mga mabubuting gawa na nagtatagal o nananatili ay binubuo ng 5. Ano ito? Una, ang mga katagang la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, at ang mga obligadong sala. Ito'y hamo sa tafsir Ibn Kathir. At ayon naman kay Imam Ahmad, ang ikalima, ang siyang matuwid na anak na namatay at ang kanyang mga magulang ay hinihintay ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dikir,
pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pagdating sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan, kulang yung oras natin. Pero sa mga mundong buhay, sa mga gawain sa mundo to, na hindi makatutulong sa atin, napakabilis natin tumugon, na halos nandun ka agad tayo. Pero obserbahan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang nakasusubok tayo ng kapalatagan sa ating mga puso. Mula sa Majmu' al-Fatawa, mula kay Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ano ang kanyang sinabi patungkol sa mundong ito? Ang pinaka masarap daw na bagay dito sa mundo ay ang pagkilala mo, na makilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang masarap pagdating sa kabilang buhay? Ang pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magsumikap tayo, huwag natin lunurin ang ating mga sarili sa mga bagay na kung saan nakikita natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na makikisali tayo sa kanilang pagdiriwang. Pero subhanallah, ano sinabi ni Allah? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi jannah wa ma'wahum nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kaya ang isang mananampalatayang Muslim ay hindi marapat makikisa sa anumang pagdiriwang maging sa Pasko. Bakit? Anong sabi ni Allah? Nakagagawa ng napakalaking pamumusok. Sino? Yung mga taong nagsasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ay ang Mesayas, na si Jesus na anak ni Maria. Bagkus si Isa alayhi salam kayang sinabi, Inna Allaha Rabbi wa Rabbakum. Katotohanan, si Allah ang aking Panginoon at siyang inyong Panginoon. Kaya kung sino man ang nagtambal kay Allah, sumamba sa ibang maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi jannah. Sa kanya ipinagbawal ang paraiso. At ang kanyang magiging tirahan pagdating sa kabilang buhay ay ang apoy ng impyerno. Kaya pag muni-munihan natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah, afala yatubuna illallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kaya sila ba ay hindi magsisisi tungo sa kapatawaran ni Allah? Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamapagpatawad, ang pinakamaawain. Kaya naman kung ang isang tao ay buhay pa at siya ay nakagawa ng isang napakalaki kasalanan, ano sinabi ni Allah sa banal na Quran? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sabihin mo sa aking mga alipin na nagmalabis sa kanilang paggawa ng kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag silang mawalan ng pag-asa mula sa awa ni Allah. Bakit? Dahil lahat ng kasalanan pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakamapagpatawad, ang pinakamaawain. Pero yung tao na inabutan ng kamatayan, na siya ay sumasamba sa iba min dunillah, faqad harrama Allahu alayhi jannah. Sa kanya nga ay ipinagbawal ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, pinaalalahanan ko muna ang aking sarili bilang isang mananampalataya. Minsan kakulangan ng pakikilahok, paglabis na paggugol ng isang tao sa mundo na siyang kala mo siya ay nililisan sa mundo dahil sa kakulangan sa pagbibigay ng oras pagdating sa pag-aaral. Wallahi, totoo mga kapatid. May mga tao na nagdaan ng ilang taon para sa makamundong, alam niyo na mga kapatid, mga 4 na taon na pag-aaral para sa makamundong buhay. Pero pagdating sa ating pananampalataya, sa kaalaman mula sa kanyang Rabb na tagapagligtas,
paglikha sa kanyang Panginoon, makikita natin ang pagkakulang pagdating sa pag-unawa at pagdating sa pagsasabuhay. Bakit? Dahil ito ay sa kakulangan natin sa pagbibigay ng oras pagdating sa pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa ating relihiyon. Hindi tayo nilikha ni Allah na para lang ubusin ng oras sa paglalaro, ubusin ng oras sa mga bagay kung saan magpapahamak sa atin. Ano sinabi ni Allah sa banal na Quran? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi ko nilikha ang jin at tao maliban na sila ay sumagpa sa akin. Hindi tayo nilikha para magliwaliw. Sampahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng abot ng ating makakaya hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Bilang panghuli, mula sa ating Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kanyang sinabi, talabul ilmi afdal min salatin nafilah wa laysa al-ba'd al-fara'id afdal min talabul ilm wa man la yuhibbul ilm fala khayra fihi fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifata wa sadaqah. Qala Imam Shafi'i rahimahullah sa ating mga imam, kung saan kanyang sinabi, ang pag-aaral sa pananampalataya, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay hindi na manginab kaysa sa mga voluntaryong pagdarasal. Voluntaryong pagdarasal. At wala nang mainam pa pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal maliban sa pag-aaral sa ating pananampalataya. Kaya sino man, sinasabi ko sa sarili ko mga kapatid, paalala muna sa aking sarili. Sabi niya, sino man ang hindi magnais ng kaalaman para sa kanyang sarili ay walang kabutihan para sa kanya. Kaya naman, ang kaalaman ang siyang nagsisilbing gabay natin kapag tayo nasa kalagitnaan ng fitna. Na kung saan hindi natin malaman kung ano ang dapat natin gawin. Pero dahil sa naglaan tayo ng oras para sa pag-aaral sa relihiyon ni Allah, alam natin yung mga bagay na marapat nating iwasan. Na kung saan labag kay Allah, hindi ipinahintulot ni Allah sa lungan, sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pagdiriwang na marapat nating hintayin o dapat masabik ang isang Muslim, itong paparating na buwan ng Ramadan. Alam mo, mabalik na Ramadan, o Allah paabutin mo kami sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Sinabi sa isang ulat, lastly, عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ika ang tumahak sa isang landas na siya ay naghahanap doon ng kaalaman, padadaliin niya Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang daan patungo sa paraiso. Kaya huwag natin isang tabi na pag sinabing pag-aaral sa pananampalataya na parang ang boring-boring pakinggan, na parang wala lang. Ang pagtahak ng isang mananampalataya sa landas ng kaalaman ay maaaring maging madali ang kanyang pagpasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibadana sallu ala nabiyyihi fa inna Allah ta'ala amarakum bidhalika haythu qalu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.